hindi napaiyak ang sanggol na ito nang siya ay ipanganak. Ang kanyang mga laruan ay gawa sa cash at gemstones. Ang batang lalaki ay may isang purong gintong utong. Ngunit hindi siya nakaiyak. Richie ang pangalan niya. Ang kanyang ama ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Maraming mga lingkod. Sino ang nag-aalaga sa kanya? Kailanman siya lumabas, gumagamit lamang siya ng isang pribadong eroplano na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Kahit na ang sasakyan na pinupuntahan ng kanyang lingkod noon ay ang Rolls-Royce. Ang kanyang pamilya ay mayroon ding tindahan ng McDonald ng pribado. Gusto ni Richie na maglaro ng baseball. Agad na ibinaba ng kanyang ama ang telepono kasama ang pangulo upang makipaglaro sa kanyang anak. Nagtayo din si Richard ng isang baseball park. Inimbitahan din niya ang pinakatanyag na manlalaro ng baseball sa buong mundo na makipaglaro kasama ang kanyang anak. Tulad ng bahay na tinirhan nila ay masyadong malaki. Kaya't sa panahon ng pagkain, sa telepono lamang sila nakakapag-usap. Sa kabila ng pagtatrabaho sa parehong lugar. Ang tagapangasiwa at ang dalaga ay tila nagmamahal sa malayong distansya. Inimbitahan din ni Richard ang propesor na Kinbin na magturo kay Richie. Lahat ng mga bagay na ginamit ni Richie ay gawa sa purong ginto. Ngunit sila ay napaka-nases ira. Nawala ang $1,000,000. Si Richie ay hindi isang taong gumastos lamang ng pera. Dahil bata siya, sinundan niya ang kanyang ama upang makibahagi sa mga gawaing pangkawang gawa. Palagi siyang nagdadala ng isang kahon ng ginto sa charity. Nagkataon na nakita ni Richie ang isang pangkat ng mga bata na naglalaro ng baseball. Papunta na sana siya doon upang makipaglaro sa kanila. Pinigilan siya ng bodyguard. Para sa kanyang sariling kaligtasan at kanyang posisyon. Dinala si Richie sa eroplano. Labis ang paghanga ng mga bata kay Richie nang sumakay siya sa eroplano. Nakatingin sa mga bata na naglalaro. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Richie na ang mayamang buhay ay masyadong mainip. Ang kanyang mga malapit na kaibigan ay pawang mga inapo ng mga bilyonaryo. Mayroong isang taong nagtatag ng 12-dosenang mga kumpanya noong siya ay teenager. Mayroong isa na naging prodigy sa stock at maaaring kumita ng daan-daang milyong dolyar sa isang buwan. Gusto ni Richie na anyayahan ang kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay upang maglaro. Ngunit abalang-abala sila. Abala sila sa pagkita ng pera at pamamahala ng mga kumpanya. Kaya wala silang oras upang maglaro. Upang mabawi ang kanyang pagkabata. Tinanggihan ni Richie ang paanyaya ng Pangulo para kumain. Binalik niya ang katahimikan. Upang anyayahan ang mga bata doon na pumunta sa kanyang bahay at maglaro ng baseball. Ngunit naisip nila na hindi marunong maglaro si Richie. Ang batang babae sa kanila ay hindi tumigil sa pagkutsa sa kanya. Nais ni Richie na magkaroon ng mga tugma sa kanila. Pumusta pa sila laban sa isa't isa. Na may pusta na $10. Ngunit si Richie ay may malaking pera lamang. Ngunit walang pagbabago. Kaya't maaari lamang siya tumaya ng higit pa sa pangangailangan. Mabilis na natapos ang laban. Ganap na nanalo si Ricky sa score na 10-0. Ang mga bata sa slum ay talagang pinanatili ang kanilang mga salita. Ngunit tinanggihan nila ang paanyaya ni Richie. At hindi siya pinayagan na pumunta doon. Labis na nalungkot si Richie. Kung nalaman niya iyon ng maaga, sadya siyang talo sa kanila. Sa susunod na araw, si Richie kasama ang kanyang pamilya ay malapit nang kumain kasama si Pangulo. Nakita ni Regina ang anak na kumakawalan ng sigla. Tinanong niya ang tagapangasiwa na si Herbert at alam ang lahat. Pagkatapos, nagpasya siyang hindi makilala ang Pangulo. At sinabi kay Herbert na dinala ang mga bata sa mga slum sa kanilang bahay. Si Richie ay mabangis na natuwa. Nang makita niyang dumating sila upang makipaglaro sa kanya. Pagkatapos, dinala niya sila upang bisitahin ang villa. Araw-araw, bumangon din siya sa malaking kama. Nag-ehersisyo kasama ang mga sikat na sport coach. Pagkatapos nito, nagsuot siya ng mamahaling suit. Sumakay sa pribadong eroplano upang pumunta sa marangal na paaralan. Ang lahat ng kanyang labis na aral ay itinuro ni Dr. Kinbin. Sa araw na iyon, pagkabukas agad ng gate, nakita ni Richie. Ang mga kaibigan niya sa slum ay nasa labas. Masiglang sinalubong sila ni Richie. Niyaya niya silang kumain sa tindahan ng McDonald. Sabay silang karera sa likod ng bahay. Ang pamilya ni Richie ay nagtayo din ng palaruan para sa kanya. Magkasama na naglaro ng mga roller coaster ang mga bata. Lahat sila ay masaya at naglabasan. Ito rin ang araw na higit na naramdaman ni Richie na masaya. Ganun lang. Si Richie ang gumawa. Napakatalik na kaibigan. Sa eksaktong oras, si Herbert ay nagdala ng isang bangungot sa kanya. Ang eroplano, kung saan sumakay ang mga magulang ni Richie, ay nahulog sa dagat. Ito ay lumabas na si Lawrence ay naglagay ng bomba sa eroplano. Upang patayin ang buong pamilya ni Richie.
upang magkaroon ng kanilang pag-aari. Sa kabutihang palad, natuklasan ni Richard ang bomba at itinapon ito. Ngunit ang bomba ang sumira sa propeller sa tail fin. Matapos malaman ang balitang ito, ginamit ni Richie ang satellite ng kanyang mga magulang upang hanapin sila. Ngunit wala siyang nahanap. Maaari lamang niyang sakupin ang kumpanya. Sa kabutihang palad, mula noong pagiging kaunti, naging eksperto si Richie sa kalakal. Marami siyang nilagdaan na mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Ginawa niyang sundin siya ng lahat ng shareholder sa kumpanya. Tinawagan din ni Richie ang matalik niyang kaibigan. Parehas siyang naglaro sa kanila at pinamamahalaan ang kumpanya. Labis na naantig ang mga shareholder. Nagalit talaga yun kay Lawrence. Nagpasya siyang tanggalin ng tahimik si Richie. Una, sinisi niya si Herbert sa pagiging salari ng aksidente sa eroplano ng mga magulang ni Richie, upang ilagay siya sa kulungan. Sa oras na iyon, nawala ang kanang braso ni Richie. Agad na tinanong ni Lawrence ang ilan na mag-install ng mga kamera sa bahay ng Richie, upang pangasiwaan siya anumang oras. Sa kabutihang palad, sinisiyasat ni Professor Kinbin ang plano ni Lawrence. At sinabi kay Richie, nagpasya si Richie na isave si Herbert at walang marka na Lawrence. Binigyan siya ni Kinbin ng ilang malakas na acid. Inilagay ito ni Richie sa toothpaste. Pagkatapos ay ipinadala ito kay Herbert. Kinuha lang niya ang toothpaste sa brush. Sabay kaagnas ng brush. Ito ay isang malakas na asido. Ginamit niya ito upang makatakas sa bilangguan. Sa puntong iyon, isang preso ang biglang umatake sa kanya mula sa likuran. Ngunit hindi inaasahan. Si Herbert ay isang master ngunit nagtago ng talento. Mabilis niyang natamba ang lalaking iyon. Pagkatapos ay ginamit ang acid upang basagin ang bintana upang makatakas mula sa bilangguan. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin si Richie na buhay ang kanyang mga magulang. Kaya't hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanila. Sa wakas, nakakuha ng senadoryas ang bata sa kanila. Ngunit nang malapit na niyang hanapin ang posisyon ng kanyang mga magulang, sumugod si Ferguson upang maiwasan. Kailangang ibalik ni Richie ang kanyang bahay upang i-reboot ang system. Kaya't hiniling niya sa kanyang matalik na kaibigan na tulungan siya. Sa oras na iyon, sina Richard at Regina ay hindi lamang nagkaroon ng anumang peligro, ngunit pati sa paglubog ng araw at pag-inom ng alak. Pagkatapos, naisave sila sa pamamagitan ng isang eroplano. Nang siya ay umuwi, nakita ni Richie ang kanyang mga magulang na nasa bahay. Ito pala ay nagtanong kay Lawrence sa isang tao na iligtas sila. Upang magkaroon ng malaking pag-aari na ito, kailangang iligtas sila ni Lawrence. Pagkatapos ay pinilit silang bumaba sa isang lihim na silong upang buksan ang pinto sa pamamagitan ng kanilang tinig. Ngunit nang pumasok siya sa loob, labis na nagulat si Lawrence. Ito ay hindi isang kayamanan ng 10-10 milyong dolyar. Ito ang lahat ng mga laruan ni Richie sa bata. Ngunit ito ang pinakamahalagang kayamanan ng mag-asawang ito. Para sa kanila, ang pera ay isang serial number lamang. Sa oras na iyon, pumunta doon si Richie. Labis na nagalit si Lawrence. Kaagad niya itong binaril kay Richie. Sa kabutihang palad, may ugali siyang magsuot ng bulletproof vest mula pagkabata. Pagkuha ng pagkakataong ito, pinatalsik ng kanyang mga magulang si Lawrence. Dali-dali silang tumakbo palabas. Tumakbo sila sa gilid ng bangin. Dahil sa walang paraan upang makatakas, kailangan nilang umakyat sa isang rebulto. Patuloy na pinaputok ni Lawrence ang baril sa likuran. Sa oras na iyon, natagpuan sila ni Ferguson. At binaril sila. Sa eksaktong oras, lumitaw si Herbert. Agad niyang hinimitay si Ferguson. Pagkatapos ay agad na hinawakan ang baril upang barilin si Lawrence. Sa huli, lahat ay tapos na. Pagkatapos, nagtrabaho sina Lawrence at Ferguson bilang mga hardinero sa pamilya Richie. Ito ay isang komedya. Napaka-interes at nakakatuwa ang pelikula. Kung gusto mo ng komedya, tiyak na hindi mo maaaring balewalain ang pelikulang ito. Nagtatapos ang video dito. See you next video.